Wait lang. Kala ko nasaksak na yung headset dito. Good morning. Sir, nung hapon. Kasi sir, yan po yung 11 lang. Clear po ba yung aking sound? Yes po, Okay. Ayan. Chinek ko tong ating Google Sheet, diba? Sabi ko, kahapon ay maglagay ng topics kasi yun yung ating i-check. Kasi kailangan na natin na bago ako kayo discussan ng referencing, mas mahalaga na meron na kayong topics. Ay nasaan na po kaya? 'Di ba kayo yung magkaka-group na before? O ano yung mga perna-post ninyo ng RM? Nasaan na po? Makikilagay para tingnan natin kung pwede ninyo din gamitin ngayong project study. Okay, lagay muna. Hanggang 7:15. Tayin ko.
Kasi, hello. Kahit anong Oh, bakit wala pa rin attachment yung iba? Ang group 1, group 4, group 7, 8, 9. Nasaan ang mga ito po? Kaya nga ginagawa ko namin, kaya nga po, kasi sabi nga po natin. Walang ginagawa. Okay, ayan. So, unahin muna natin yung mga nandito na nakapag-attach na. So, share ko lang yung screen so para makita din yung iba.
Okay po, so ito yung propose ng group 1. Alin dito yung ginamit ninyo sa RM ninyo? Ma'am, good morning. Yes. Ano po yung ginamit ninyo dito? Ma'am, bali po, from different groups po yung sa grupo namin. So, itong, kayong 5. So, ito yun. Alin dito lang? Pare-pare. Kada isang tao, isang topic ang ginawa niya. Yes. Ma'am, yung unang topic po ay yung ginagamit po namin sa RM. Dalawa po kasi kami sa group. Ito, sa pangalawa, RM din. RM din po, ma'am. Okay. General plastic volume reduction sensor. Okay. So, dito sa, sa second topic, sino po ang nagpropose nito? Hello po, good morning po. Ma'am, ako po. May kagrupo ka, ito yung sa RM mo din ginamit? Ma'am, yes po. Nasaan yung kagrupo may before dito? Ma'am, bali po yung pong distribution po ng title po niya na hindi pa rin po kami sure kung sino po yung gagamit. Nasaan, anong section yung kagroup mo? Ma'am, bali po, separated po, hiwa-hiwalay din po kami. Dalawa po kami sa O2, tapos meron po tatlo sa O1 po. Baka gagamitin nung sa O1. Sa grupo nga niya? Nasa O1 daw yung program. Kasi itong topic na ito, na top na kami dito yung sa Tingloy. Mas muna nila nung grupo. Ayun. Pero ang O1 kasi si Sir A. Pero yun ay ano. Baka may prepare si Sir A din na topic. Bakit nag-iwahiwalay? Hindi ka mahirap sa RM. Ayan, kasi ito second topic natin, meron talaga siya magbe-benefits talaga dito sa Tingloy. Kaya ito ay pwede na ma-approve. Kaya lang, in what way ninyo siya i-reduce yung plastic? Ma'am, bali po dun po sa proposed title po namin sa RM, yung pong way po ay by shredding po and compressing po. Shredding and compressing. So, dalawa yung magiging process ninyo. Yes po, ma'am.
So dito, kailangan may data kayo about sa dami ng plastic na na-accumulate doon sa tingloy para masabi natin kung para din maging basehan natin ng design ninyo. Pati saan ba napupunta yung mga plastic waste na yun? Yung currently, anong ginagawa ng mga taga-tingloy doon sa plastic. So para mas ma-justify natin na kailangan natin nga ng volume reduction, and after compressing, saan naman siya ipupunta. Siguro mag-usap kayo ng yung iba mong pag-group sa RM kung kanino mapupunta yung topic. Mag-jack and fry kayo. Or na-propose na siya dun sa O1. Si Sir A sa O1, kasi baka naman kay Sir A, hindi siya pumayag dun sa topic na yun. Hindi kayo na lang yung kumuha. Sige po, ma'am. Thank you po. Ito kasing gusto ninyo, ito namang una, kapag dating kasi natin doon sa seedling trace, may mga gumawa na yan din before. Kaya lang, parang ang dami ninyong magiging process dito. Kasi saan ka kukuha ng fiber? Ng fiber na gawa na, edi malamang kayo pa yung mag-prepare noon. Tapos yung may parating kayong involved sa process and then na molding. So, pwede naman yung topic, kaya lamang baka mas mamahalan kayo. Siguro, mag-isip kayo ng mas simple. Or maleles yung inyong process. Po? Pipili nga pala yun. Hybrid paper. What do you mean hybrid? Naman dito. Dami pong ganyan. Hybrid? Ano ibig sabihin hybrid? Good morning po. Ang ibig po sabihin po dyan, yung paper po ay gamit po ay yung risers and yung synthetic fiber po ng PET bottle. Ganun ba kapag sinabing hybrid? Ayun lang hybrid. So, pagsasamahin ninyo, did you conduct experiment na pagdating dito? Nakabuo ba kayo ng paper? Kasi yan yung nagiging problem. Marami na rin naggawa ng thesis ng paper making. Kaya lang, ang pagdating na nung thesis to, nung nagte-testing na, hindi makabuo ng papel. Tapos, ano ba yung inyong dimension ng papel? Anong gusto niyo din paggamitan? Ano yung inyong output requirements? Hindi naman pwedeng basta lang ikay makagawa diyan ng papel. Saan gagamitin po yung papel? Kasi iba-iba yan, di ba? May mga GSM yan, yung kapal ng paper. Yung iba kasi ginagamit sa mga packaging, yung iba ginagamit sa nasusulatan ulit, yung iba ginagamit sa mga parang yung flower, yung pangbalit sa mga flower. Saan niyo gagamitin yung inyong output? Kasi doon kayo mag-base ulit ng mga, kasi ratio yan eh. Meron na bang nakapag-study na ang gamit is rice husk na isasama sa PET? Baka kasi hindi mabuo. Baka mamaya ang pinakamarami pa ring part ay yung cornstarch. Yung pandikit.
dapat mostly dun sa inyong ratio, marami yung rice husk. Ano po? May study na ba kayo nun? So, as base ko sa rin ko po ay wala pa po, ma'am. Oh. So, kung wala pa mga previous study na ganun, you need to, muna, experiment. So, para malaman ninyo kung makakabuo talaga kayo. Yan yung pina-comment namin kapag yung mga bago na may ini-introduce naman po. Para mapatunayan ninyo na possible pa talaga. Kasi nakalagay ninyo dito, typically 70% rices and 30% na PET. Yun lang ba talaga yung dalawang material lang ang gagamitin ninyo? 70-30. Wala kang ibang i-add. Tama ba? And then, ano yung mga process din na involved? Kasi sabi ninyo nga dito, yung PET is shred, extrude to melt. Ang dami. Doon pa lang yun sa PET. Tapos, yung rice husk, yung rice husk pa, ipopulverize nyo or na yan, rice husk na itself. Ayan pala, mayroon pala dito rice husk grinder to reduce yung particle size niya. Tapos, meron pa kayong mixer. Lahat ba yan ay magiging kasama sa machine ninyo or ipaprocess ninyo sa iba? Parang hahanap kayo ng ibang shredder, ibang grinder, ang nyo lang sa machine ninyo is mixer and then molder. Alin? Kasi dapat maging malinaw tayo kung ano lang yung scope ng inyong study. Ano po? Naiintindihan? So, yung mga ibang mga, pag nag-propose kayo, mas maganda din kung ilagay ninyo yung input, tapos yung process involved, tapos output. So, kumari, after niyan, lalagay ninyo dyan ay ano yung mga input ninyo or yung kumari yung raw materials ninyo, ano yung mga processes involved. Or kung gusto nyo, mas maganda pala yung process flow diagram na para kita natin ano yung mga dadaanan ng inyong materials. Ito namang pinopropose ng design sa fabrication ng bioadhesive. Ito parang experiment din ang mangyayari. Kasi titimplahin din ninyo yung mixture ng kasabay starch ng calamansi. Tapos, meron kayo diyan na requirement na dapat pumasok siya sa category na bioadhesive. Ano yung properties ng bioadhesive? So, yun yung magiging target nyo ng mixture. So, bali yung process involved nyo siguro dito ay mixing lang. Mixing nga lang ba? Ano pa yung pwede ninyong So, it turns these natural materials in shape by adhesive for things like sticking paper or wood. Kasi pwede ka na naman, hindi mo na kailangan ng grinder ngayon kasi nakakabili ka naman na ng cornstarch na pino a juicer? Mag-juicer pa ba kayo ng calamansi juice? Actually, may may topic lang na mismong juicer lang. Hanapin ninyo. Baka meron ng, alam ko meron, or last year,
ang aking in-upload yung sa aking students ay yung multi citrus na juicer. So doon pwede iba't ibang type ng citrus fruits. Mansi, yung ano pa ga, mga orange, yung mga pangkanyan. Pwede siyang i-process doon. So, like that. So ano din ang magiging ano ninyo dyan? Ito by part lang ng preparation of raw materials or sa machine ninyo gagawin din. Tapos to shape the glue into pellets. And you need to shape the glue into pellets. Gagawin ninyo pang pellets. Paano ba? Medyo mahirap ito kasi mag-experiment na kayo. Meron na nito. Very common na po ito. Ito virgin coconut. Common din ito. Pero marami na nag-oil extraction. So, ano pa yung bagong knowledge niyo gustong i-incorporate sa extraction ng BCO. Ito na kasi yung usual. Vinaigrate, tapos yung nepress. Tapos ito centrifugal separation na ito. So, yan yung marami na nagamit niya, no? Centrifugal. Parang gamit din, may advising ako, de-oiling. Try ninyo, ito lang mismo, centrifugal separation. Huwag na kayo dito sa pressing kasi usual na to eh. So, parang isang process lang, pero ang gamit ninyo is centrifugal separation. Kasi medyo mahirap din yun eh. Sabi niyo dito, separation ng oil from water and ng solid. Kaya nyo kaya nga. Kasi usual na ginagawa din yun nga, pressing tapos meron lang kayo na parang screen para hindi habang pre-press naka-screen yun, so sinasala. Kaya naghihiwalay na yung oil doon sa mga solid particles. Okay? So, yun, ang group 1. Mamili na lang kayo doon sa aking mga sinabi. Pero, itong kasi ito talaga ay naghahanap talaga yung tingloy ng mga ganyan na mga topic. Kasi magagamit talaga nila. Okay? Noted po, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Katulad ito, centrifugal din ito. Yes po. Nag-raise ng hand. Dibilya. Pwede naman. Parang nag-reply ako sa kanya. Yun yata. May nag-chat din sa akin nun eh. Sabi ko, pwede naman. Nga lang. Need niya pa rin umattend dito sa auto para may siya. Kasi dito siya naka-enroll. Ilalagay, katulad ng group 9, di ba may naka-group 9 dito na iba-ibang section. Yun, ganun din ang gagawin niya. Itong group 2 na topic, ito ang ginamit ninyo sa
sa RM? Yes po, ma'am. Yung pong centrifugal po. Okay. Ito, ginamit din sa RM. Magkakaiba rin kayong group yung sa RM. Majority po, ma'am, A kami. Isa lang po ang natulog. Sige, ito na lang ang ituloy ninyo since meron na kayo. O gawan nyo na lang ito ng yung topic proposal. Yes. Wala pong naka-share screen. Itong dehydrator. Centrifugal dehydrator. Sorry. Hindi pala nakaano yung screen. Ito, para mabilis kayo. Ano? I-improve lang natin kasi yung inyong nilagay dito na parang general pa eh. Ano yung inyong description. Kasi masyadong malawak kung San Jose, Batangas. Ano ba yung specific ninyong magiging beneficiary? Ay, kasi pag sinabi natin San Jose, Batangas, lahat ng mga poultry diyan, kukolektahan ninyo ng data. Kasi buo siya, buong lugar, San Jose. Ba't hindi na lang kayo pumili ng ano, kung diba ang lalaki naman ng poultry dyan, kuwari may isa diyan na ang laki ng poultry farm. So, yun na lang yung piliin ninyo na beneficiary. At least yun lang yung titingnan ninyo. Sila lang yung i-interviewin ninyo. Ano yung data, sila lang din. So, maging specific tayo dun sa inyong magiging beneficiary. Ano pa? Tapos, i-align nyo na yung topic ninyo doon. Kasi, yun yung pagkukunan ninyo ng statement of the problem. Na, saan ba napupunta yung mga chicken manure nila? Tinatapon lang ba nila, ibinabaon, or ginagamit din ba nilang fertilizer? So, kung ginagamit nilang fertilizer, paano nila pina-process muna? Basta na lang ba siya binabaon or pinadra-dry muna bago ilagay doon sa mga halaman or yung sa mga tanim nila? Ano, o meron ba silang farm na taniman? O baka naman may nakuha sa kanila na mga farm. Then, ano? So, yun yung mga dapat ninyong malaman. So, para mas ma-justify nyo din yung inyong problem. Okay po? So, ito na yung topic ninyo, ha? Ano? Hindi ko na-discuss yung iba since napili ko na. Next. So, sa group 3 po, alin dito yung ginamit niyo na sa RM? Yes. Good morning po. So, bali lahat po ng ipopropose po namin topic ay bago since galing po kami sa iba't ibang block po. So, ayun po. Pero kayo mismo, ito na yung ginamit ninyo na topic before sa RM. Hindi po since napag-usapan po namin na yung Walang gagamit. topic po nila noon igagamitin na ng ibang group. Na ibang group. Opo, and also po na-consider po namin na magiging mahal po yung ibang topic namin. So, ayun po.
Kasi meron na nito mga pinopropose nila. Meron na ako dito advice ito yung takaskas. Ito naman, mahirap naman ito. Dito sa unang topic ninyo, yung endocard lang na part ang gagamitin ninyo. Yes po. Kasi brushing. Alam mo na kasi nanagawa nito hanggang sa charcoal na nga yung paggagawa na ng charcoal ang output. So ano pa yung something special dito sa topic nyo na ito? Ito naman, may gumawa na nito 3D printing filament. Ano ba ito? Fish waste drying grinding. Siguro itong mag-isip pa ng iba pang topic. Ano po? Try pa kayo ng iba pang topic. Okay po, noted po. Thank you po. So, pwede naman kunwari ang iba dito, di ba may meron akong mga nasabi na pwedeng i-propose tapos hindi naman nag-proceed yung ibang group doon. O baka pwedeng hingin ninyo. So, parang magka-topic din kayo. Ano? I-share na nung iba. Group 4, ano to? Ito naman, trinopost nyo to din sa RM. Group 4. Yes po, ma'am. Blending, flavoring, pressing machine. Tatlong process ang gagamitin ninyo. Opo. Okay? So, last step, pagkatapos ng integrate, Sino ang yung beneficiary dito? Hindi, siguro masyado kasi mahaba yung topic ninyo. Ito yung, yung title ninyo. Ano yung pwede ninyong i-revise ninyo yung title ninyo na maiksi lang. Na pag binasa natin, parang maano din natin na ito yung magiging output ninyo.
Dahil kung papasok ko sana sila, hindi ko lang dagdagan yung ibang business. And what Ang gusto do you nila mean by small scale? ay sabi ko po, So kaya pasukan. dapat maging careful din kayo dun sa title ninyo. Kanina may nabasa akong fully automated. Napakahirap nun kasi pag sinabi natin fully automated, hindi ka talaga gagamit ng manual or kaya ng hand. Parang pagkalagay mo yan sa machine, hintayin mo na lang siyang lumabas. Na siya ay 3D na. Pag sinabi naman natin na small scale, gaano ba siya kalaki o gaano ba siya kaliit? Yung pong pwedeng gamitin po sa mga local market o kaya po kahit sa bahay. Unlike dun sa mga malalaking katulad ng mga nasa factory. Oo. So, ibig sabihin, pag sinabi natin small scale, you need then na i-consider sa design yung ganun kaliit. Na pwede siya sa bahay lang. Pwede nga siya sa kung may beneficiary kayo. Pwede lang doon sa space na paglalagyan nila. And then, ano yung magiging capacity? Pagdating natin sa capacity, napasok ulit yung inyong beneficiary. So, ano ba yung required ninyo na ma-produce? So, kailangan nyo malaman yun. So, dito i-ano nyo lang yung revise nyo yung title. So, tapos natin. I-polish natin itong inyong mga description. So, since para may start na kayo dahil ito din naman yung ginamit ninyo sa RM. At magbasa-basa kayo kasi meron na nitong gumawa sa tingnan niyo dun sa library. So, ano yung dapat may maiba kayo sa kanila. Kasi baka parehas lang din kayo ng magiging machine. Ano po? Group 4, nakuha po. Yes po ma'am, thank you po. Okay ha. So, i-revise nyo na lang itong nandito para sa next natin pag-check ay titignan ko kung may na-improve. Or gawa nyo na din sa topic proposal form, no? Sinend ko nga pala dun sa Google Chat yung folder, di ba may PS1 file. So, yan yung mga kailangan ninyong i-accomplish. Kung may topic proposal dyan, endorsement, advisor endorsement, tapos yung format ng paggagawa ng manuscript, andyan din yung chapter by chapter. Tapos yung meeting record. Yung meeting record naman yun ay kapag na-meet nyo na yung inyong advisor at nagpapakonsult na kayo. So, ang una ninyo din na dapat ma-accomplish yung thesis, yung project proposal form. So, dun nyo na ilagay. Kapag may na-approve ako ngayon ng mga topic or sinabi kong pwedeng ito na yung gawin ninyo, i-include nyo lang. So, dun nyo na siya isulat sa topic proposal form. Ano pa? Gets? Okay, so group 5 naman tayo. Group 5, ito ba ang ginamit ninyo sa RM? Opo, ma'am. Pero po may mga iba pong members po sa ibang sections. Ang dami ninyong process. Kaya nyo ba ito? Masyado kayo mamahalan. Pwede kasing pumili lang kayo ng pwedeng isa o dalawa na process kung saan talaga nahihirapan yung inyong beneficiary. Ano ba yung pinaka-complicated process
At yun yung inyong gawan ng study. Okay po, ma'am. Ano? Pero mostly dun sa inyong group, ito ang topic. Ano po? Ano po ulit yun, ma'am? Mostly sa group ninyo, kuwari 3 kayo, ito yung dati ninyong topic sa RM. Dalawa kasi, lang po, ano, sa grupo. 2. Yung ibang ka-group mo ngayon, ano ang topic? Hindi ko po alam sa kanila. Hindi ko pa po nakakausap. Hindi mo sila kilala. Hindi. Yung iba pong kagrupo ko ngayon. Akala ko po yung last sem po. Napagkasunduan po namin na yun po muna yung... Yan na lang. Yan po Okay. muna i-propose. Okay. Pero dun sa ka-group mo dati, okay lang na kayo ang gumamit nito. Kakausapin ko pa po sila. Pero po yung isa ko pong kagrupo ay nakausap ko po. Okay naman daw. Yung iba Pero hindi naman totally ito yung gagamitin ninyo eh. Sabi ko nga sa inyo, pumili lang kayo ng process kung saan mas challenging or complicated na gawan. Kasi sobrang haba nito eh. Kung 3 machine yung gagamitin ninyo, ang mahal. Okay po. I-improve nyo din to ha. Sige po. Thank you po. Then ano dapat type ng noodles? Kasi maraming noodles. Ma'am, may specific na po para yung sa bihon po. Na rice no. Sige. Kung bihon na mo, ano yung dapat yun, dun mo nalalaman ano yung process. Pinakamahirap na process. Sige po. Paggagawa. Pero isa din sa inyong dapat tingnan ay kung ito ba ay talagang pwedeng i-machine or hindi. Kasi minsan talaga kailangan manual eh. Baka propose kayo ng machine tapos hindi naman siya maganda magiging output. Hindi nyo Okay. sabihin yung tingnan. So next ay group 6. Group 6, alin dito ang ginamit ninyo sa RM? Kasi po, iba-iba rin po ang group sa pinagmula namin, kaya po iba-ibang topics na po. CM, recovery system. Ay, ma'am, may nagamit po pala sa RM dyan na isa, yung design and development po ng plastic bottle filling and plastic feeding machine. Yan po. So, plus 1 ng 7/3. B plus 3/3. So, 10/3. At dahil yung over, pwede mo yung gawin 3/10. Tapos yung last step, I think So bakit shearing? Ang baba naman. Bakit shearing? Tapos sa enrollment, paano ang higher year? Noong ko, sabi ng BCA, agahan daw nila doon magbantay. Iba pa kasi ito sa shredding, pulverizing. Bakit shearing ang naisip ninyo na process? Uy. Kailangan masagot. Tingloy pala yung inyong pagbibigyan eh. Ito rin yun, plastic. Yung isa kasi volume reduction. So, sila ay
Ano nga gagawin nung sa volume reduction? Compress. Bago ang compress. Ano po, shredding and compressing po. O, shredding and compressing. Ito namang grupo na ito, shearing and heat extruding. So, yung plastic naman, gagawin naman na 3D filament. So, waste management pa rin. Papatak tayo pa rin sa waste management. So, ang tanong ko nga lang doon sa group 6 ay, bakit siya shearing? So, yun ba yung kailangan na maging input para doon sa sunod na process na extruding? Naging reason po daw for the shearing is to lessen daw po yung need po na gumamit ng shredders. Tapos para po gagawin plastic strips yung plastic bottle para po yun po ang... Oo, i-strip na. Para di ba yan yung... Oo. So, kailangan i-strip kaya siya ginawang shearing. Tapos, saka siya i-extrude. O, ito ba ay pagka strip, dire-diretso siya doon sa extruding? Pero para may gumawa na nito. Wait, ang tatanong. Okay. Meron na nito, alam ko. So, tingnan niyo lang sa sa library. So, katulad ng comment ko nun sa nauna, ay hanapan ninyo ng difference dun sa topic ninyo. Kailangan hindi siya maging kaparehas. Tapos, ang inyong beneficiary ay tinglaydan. Ma'am, may nauna na po na isa pero po HDP ito, high density polyethylene po ang ginamit. Kayo ba? Ano ba? PET. Parang ganun din naman yan. type lang ng plastic ang naiba. Pero ang kailangan din yung pagkakaibahin is yung machine ninyo din. Kasi kung PET din yung pipiliin niyo dito, ay yun ba yung marami waste sa tingloy? Kailangan nyo rin tingnan nyo. Ano ba yung mga type ng materials ng bottle doon na maraming pinapapos? Pati baka kasi kaya HDP ang ginamit nila kasi yun yung requirement ng 3D printing. Hindi kasi basta plastic ay magagamit na natin as 3D. May requirement pa rin yun. Pag-aralan din ninyo muna. So, pwede naman yung topic ninyo provided nga na iba siya dun sa mga existing na. So, i-revise na pa. Okay? So, yun na lang ang i-improve ninyo pa. Daras ay mahirap sa yun na lang i-improve na. Next ay group 7. Yes. Ma'am, if ever po na hindi po kami nung sa specific improvements po na magagawa, doon okay lang po na magpalit po ng topic para okay lang. Edi mag-propose na lang ulit kayo ng ibang topic if ever. Sa next meeting natin, ha? Pwede siya 3 to 5. Kasi 30 minutes ay lahat kita ko naman ay yung sa section. Hindi, pwede na siya 7 to 4.
Wala outside ko rin ako. Dapat ba mo? Ang outside ko ano, dapat ako ay 25. So group 7, alin topic dito ang ginamit ko sa RM? From RM lang din po yan, pero different blocks po kami nang galing. Dahil sa amin, major assessment is Multi-commodity dispensing. Opo. Dahil nang sabi, ang major assessment ay 60% kapag ang laboratory mas malaki. So what do you mean by multi-commodity? Ano yung mga ipra-process ninyo dito? By commodities, ma'am, usually po, rice grains, coffee beans, any dry, any dry goods po. Pwede naman siya, kaya lang ay ito'y gagamit ng automation, mga instrumentation and control. Kasi may ano yan yung mga sensor. Yes po, ma'am. Medyo mahal-mahal lang ha. Kasi program to babayad talaga kayo diyan ng ng ice. Oo, ma'am po. Okay yung topic. Kasi ang mga existing kasi na nagawa na ng mga students ay pa-isa-isa. Kuwari, pang kuwari banana chips, meron ding pang rice, may pang feed lang, yun lang, pa isa-isa. Ang inyo kasing pinopropose is pang maramihan. So, ibig sabihin, parang ipro-program yan na, kuwari, may pipindutin ka na, ito rice, ito yung magiging program niya. Tapos pag coffee, beans, itong program niya, parang ganun. So, kaya medyo malasa ang presyo. Kaya pwede naman kasi naman ang topic na to. Okay yung topic. So, pag-isipan ninyo. So, ito designer, a brine mixer for industrial. Bakit industrial? Meron ba kayo na anong industry ninyo? Beneficiary? Ang sa previous po namin mga FDA po, may nilagay po kami sa beneficiaries na FDA, DOA, pero pwede din po siya sa local salt manufacturing companies po. Kailangan din ninyo maging specific. So, para meron pa kayo dito ng mas malalim na idea. Ano yung reverse motion mechanism? Magiging two-way po yung direction ng mixer po kasi yung sa traditional po ay one direction lang po kaya yun po yung pinropose po namin ng reverse motion kasi mas efficient po siya. May study ba na nagsasabi na yun mas efficient kung reverse? Opo. Pati po doon may mga study po kaming nabasa na may problem nga po doon sa one directional po since hindi po masyado namin mix yung brine. Okay. Yun lang. Kailangan nyo lang humanap na dito ng pag-a-applyan. So, para dun ninyo i-base yung design ninyo. Kasi baka, hindi. Kasi mamaya, meron din sila na output na requirements para dun sa susunod na process nila. Kasi usually, ang brine ginagamit sa mga ice plant bed. So, pwede din kayo doon. Sa ice plant. Kasi malay ninyo, pwedeng may existing sila. So, ngayon, papalitan ninyo. Pero dun sa existing, malamang meron sila na doon na ini-input. Tapos, meron na sila din na output. So, dapat ma-retain ninyo yung process din nila na yun. Hindi mabaguhin totally lahat ng process nila. Yung part lang na brine mixer. Okay po. Marami na nito. Magda ito. So mamili na lang kayo dun sa 1 and 2. Kung alin. Next, group 8.
Group 8, alin dito ang ginamit? Morning po ma'am, from RM po parehas. Different section, block lang po before. Okay. So, nabasa ko agad sa title yung fermentation. Pag kasi sinabi natin fermentation, medyo matagal. How long? Based sa study ninyo. Based po sa study namin is tumatagal po siya ng 2 to 3 days. 3 to 5 days po. Tapos po, yung sa traditional po, if ever po na ay tumatagal po ng 14 days. Ayun, oo. Ito yung nga yung magiging problem ninyo during testing. Kasi may time constraints kayo. Ang isang testing, katagal siya ng sabihin mo is 2 to 3 days. Isa pa lang testing yon. So, kung bibilangin natin, ang pinakamababa na dyan, 27 testing. So, baka, kaya kayo magtatagal sa thesis ay dahil ng pagtetest. So, yun yung magiging challenge nyo dito. Ito yung mga meron kasi mga nagpro-propose na yung mga biogas, yung mga nagpe-ferment pa. Yan. Yung mga nagtatanim pa. Ang tagal ng testing. Minsan, inaabot na ng taon nakaka-test. So, pwede naman yung topic ninyo, kaya nga lang isipin ninyo kung computin ninyo gaano katagal yung magiging testing ninyo. Ano pa? So, sino din ang inyong magiging dito, yung beneficiary? Para masabi natin nga na 14 days sila nagpa-process, kayo padadaliin ninyo. And dapat maging same quality din. And since ito ay pagkain, kuwara at tsara, so magdadaan kayo sa sensor evaluation. Kasi dapat same quality yung output ninyo, yung beneficiary at kayo. First air rotary drum with dehumidifying control for production of kapeng barako. So, pwede din ito, kaya lang ay may mga word kayo ng forced air. So dapat i-design niyo siya ng forced air. So, tapos, i-design niyo siya as na naka-rotary drum. Tapos, dapat siya ay may dehumidifying control. Mag-apply kayo dito ng ref at ng knowledge from heat transfer, ng ref, ng aircon. Ay, baka naman isipin niyo, ref, aircon. Ay, hindi pa pala kayo nag-ref at aircon. Di ibig sabihin na sinabi ko ref, aircon, gagawa kayo ng ref at ng aircon, ha? Yung system, yung principle niya. Meron na ba kayong idea about doon? So, kung wala pa, kailangan ninyong aralin. Kasi ano bang ibig sabihin kapag forced air? So, ibig sabihin niyan, pina-force mo yung air galing sa labas, papunta dun sa inyong machine. Tapos, pag sinabi mong rotary, naikot dapat yung drum ninyo. Pag dehumidifying, ibig sabihin ninyo, kailangan ma-decrease ninyo yung moisture. Yun yung mga principle. Okay po? Mamili na lang kayo doon, dito sa first at second ninyo. Kailangan nyo nga lamang ay araling mabuti yung topic. Okay po? Group 9. Group 9. Alin dito ang inyong pre-post ng RM?
Yes. Ma'am, bali po yung topics po namin is bago kasi kami po ay retopic po na group. Topic kayo. Ano dati ang topic nyo? Extraction machine po for cow feed po. Ang gamit po namin is oyster shell. Oyster shell pa. Doon ka baka kaya kayo nagda-topic. Opo, ma'am. Matagal po yung sa testing. Kaya nga. Tapi ang hirap ng material ninyo. Biogas digester. Pag biogas digester, namin na nitong gumawa. Tapos, ang tagal ng testing at napakamahal ng palab test. Bago mo malaman na yan ay biogas na. Hindi naman ito. Uy, ari ay MA 30. Ano kinaiintindihan ng registra? So, ito naman, ang gusto ninyo, densifier, parang volume reduction din ng, pero focus kayo sa fruits and vegetable pills. Tama ba? Yes po, ma'am. Bakit pa nag-word kayo ng batch type? Gaano ba kadami per batch ang ipaprocess ninyo? Bakit hindi pa pwedeng kahit gaano karami, may limit lang kayo na parang maximum capacity, pero kahit pag below dun sa capacity, pwede pa rin naman siyang ma-process. Hindi pa pwedeng ganun ang gawin ninyo. Kasi pag sinabi natin batch type D yan, ay kailangan mo munang mag-ipon ng ganun kadami, tapos yun ang ilalagay ninyo. Siguro, tanggalin ninyo yung word na batch type. Para kahit gaano karami, pwede ninyo i-process. Ikaw kaya ng status sa yung CS? Pati ito yung fruits and vegetable pills, ano ba to? Fresh, galing sa fresh na waste or kahit hindi fresh. Then, saan siya gagamitin? After mong ma-densifier, saan nyo gagamitin after? Wala po kaming specific menu na sa gagamitin, pero i-consider po. Okay. Tapos tingnan niyo din, saan kayo kukuha ng mga na yan, waste? And bakit pills lang? Bakit hindi pa pwedeng basta fruit and waste, vegetable waste? Aralin ninyo muna itong topic na to, ha? Huwag na itong mga na ito. Yung mga insulation panel, may gumawa nito, advice kung gumawa niya. Okay, so ito, pwedeng itong densifier, basta i-improve ninyo pa. Okay pa, meron na bang yung ibang group? Wala pa yung group 10 and group 11. Yes po. Meron po kaming ipapacheck na another topic po from group 3 po. 3. Yung anti-odor na mahirap kasi itong mga, kaya nga sabi ko sa inyo dapat yung field of mechanical engineering kasi may word kayo na anti-odor. Parang katulad ng na mag-experiment pa rin talaga kayo. Pati pa, sino ang pwede ninyong pagtasan nung anti-odor?
Nakukuha nyo ba? Sino magsasabi na yun, walang amoy, ganyan, na nakakapag nga siya ng odor. Kaya mag-skip din kayo ng topic na madali lang din yung output. Ano po? Isip pa kayo. Ha? Okay na pa. Sino pa? Meron pa? Wala pa. Okay, ayan na. So, medyo nalinawan na kayo kung ano yung gagawin ninyo. So, yung mga meron na akong nasabihan na pwedeng maging output, edi gawan na ninyo ng topic proposal form. Ayan. Yan yung topic proposal form natin. So, pipilapan nyo lang yan. Yung project title ninyo, yung research cluster ninyo. Ito pwede mo nang wala kasi wala pa kayong advisor. Pwede naman siyang sulat kamay. Tapos, yung SDG address. So, baka yung Sustainable Development Goals. So, baka i-search nyo lang siya sa internet, SDG. Dapat pasok diyan. So, meron tayo 17 na SDG. Ayan, So, pwede siya na, yan, yung no poverty, zero, pipiliin nyo dyan. Pwede siyang multiple na SDG. Okay? Yan, pipiliin niyo kung dyan. Saan pasok yung inyong topic. Okay po? So, yan ang ilalagay ninyo dyan. Tapos, yan, date submitted, ano yung project duration, hanggang kailan, siguro ilang taon ba? Kasi isang taon kayo yung project study 1, tapos may isang SEM na hindi pa enrolled, tapos siguro 1.5 kung sa tingin ninyo gaano katagal. Tapos dito niyo ilalagay yung abstract. Yung parang inilagay ninyo dyan na description. Pero, mas i-improve ninyo. So, para pag binasa ko at binasa ng advisor ninyo, alam na namin kung ano yung talagang gusto ninyong gawin. Kaya nga nakalagay dyan, describe the problems and its background. So, tapos, yung prerequisites, may nakalagay naman dyan, ano yung mga courses, program, skills, soft and hard skill na kailangan ninyo diyan sa study. Then, ano yung mga research questions, research objectives na dapat ay sasagot dun sa research question nyo, dapat align yan, yung dalawa. Then, meron ba kayong mga resources needed? Okay? Yan. Pipilapan nyo lang yan. Yes, no, ganyan. Ano yung budget? So, pwedeng lang to, estimation. Kasi, hindi nyo, nyo pa lang mag-plan pa lang kayo magde-design pa lang kayo. So, gaano ka mahal kaya yung estimated ninyong price ng inyong study. Tapos may students, isa is 5 member, nakasulat dito pati yung signature. Tapos, yung name ng advisor ninyo. So, ito yung need ninyo i-prepare next meeting. Dapat may ipasa na kayo sa akin na ganyan. Okay? I-attach nyo rin doon sa Google Sheet natin. Maggawa na lang ng panibagong column. Ilagay yung title doon na topic proposal form. Okay po? Kung wala pa naman kayong topic, yung mga kanina, meron pa akong pinahanap na topic. So, dun pa lang kayo sa isang column natin, yung topic, yung kanina lang din.
Ay, mali ang aking na. Ayan. Ano, dito pa lang kayo sa proposed topic. Maglalagay. Kung wala pang topic. Pero kung meron na yan, so dito naman ninyo ilalagay. Okay po? Clear po? Yes po, mga Okay. Yung mga wala pang topic ha, mag-isip. Next meeting ay tatakan ulit natin. Okay. And yung mga meron na akong partially approved, so doon naman kayo sa topic proposal po. So, any question po or clarifications, concerns? None na? Okay, siya. Sige, so dismiss na tayo. Thank you. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.